Mga kapatid, ito hindi ko lang mapigilan na magsabi-sabi. Hindi naman ako pupunta doon sa technicalidad ng impeachment. Balita ko parang niremand o pinapabalik sa Kamara de Representante o yung lower house yung impeachment complaint sa botong 18-5 ba? Ilan ba yung bot? Kung na sure, basta ayun. Pabor naman sa atin yun na ayaw ng impeachment kay VP Sara, pero sa kabilang banda gusto ko rin para may bloodbath. Anyway, ako ay gigil na gigil lang. Gusto ko lang i-share sa inyo how can people na binoto ng taong bayan, how can the highest officials elected nevertheless be very, very evil. I don't want to call them stupid kasi gusto ko sanang simulan yung video ko parang style Pink Lawan Ang sasabihin ko sana, bobo na lang at nuknukan ng tanga yung pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte. Pero hindi sila tanga. Yung mga anti-Duterte na politiko, hindi sila tanga. In fact, they are very, very smart. Very smart sila na kailangang pigilan si Pangulong Duterte. Kailangan pigilan yung anak ni Duterte dahil they are proven and tested na hindi sila nadidiktahan at marunong humawak ng kapangyarihan. Bakit hindi sila nadidiktahan at marunong humawak ng kapangyarihan? Kasi ang personal interest ng mga Duterte ay ang interest ng bayan. Yan ang tunay na hari. Bakit ko kinukumpara sa isang hari? Ang hari, gusto niyang umasenso yung kanyang kingdom. Gusto niyang yumaman. Mayaman ng mga hari. Pero gusto niyang yumaman nang mayaman din yung kanyang mga nasasakupan. Ang hari, gusto niya safe ang kanyang mga nasasakupan. Gusto niya walang naaapi sa kanyang mga nasasakupan. At ang tunay na hari, yung may traits talaga ng hari, ay talagang siya ang nauuna sa bakbakan. Bubuwis ang kanyang buhay para sa kapakanan ng kanyang nasasakupan. Kaya ako na ikukumpara sa isang hari kasi merong trono. Merong fictional throne sa isip ko. At yun ay ang upuan ng Pangulo. Merong mga taong worthy of the throne. Worthy of the throne. Meron din namang hindi. Madami. Pero marami nag-aambisyon. Mabalik ako sa sinasabi ko. Bakit ko nasabing matatalinong demonyo itong mga anti-Duterte? Kasi sino ba yung iba sa kanila? Pro-NPA. Pero ayaw sabihin, red tagging daw. Pero pro-gulo. Pro-katarantaduhan. Tapos tuta rin naman ng mga oligarko. Nonsense. Papatayin, ordinaryong sundalo at pulis. Mga taong mahilig magkaso. Kaso ng kaso, sinasayang nila yung pera ng taong bayan ng putang ina. Kung ano-anong ginagawa, imbis na gumawa ng tunay na pagbabago. Mga leader na inuunang manira sa politika kaysa hulihin ng mga tunay na kriminal. Etong administrasyon na ito, ang nag-expose kung gaano kalupit, gaano kagaling, at gaano ka-deserving ang mga Duterte. At wala sa kanila. Walang iba na dapat pagkatiwalaan ng bayan kung kaya't dinudurog nila si Sara Duterte kasi baka doblado.
baka lalong mawala ng hanap buhay yung mga mayayaman na gago. Mayayaman na ganid. Yung mga mayayaman na nga masyado, hindi pa patas lumaban. Kasi ang nature ng mga yan, kaya sila napunta doon, kaya sila yumaman. Kasi it's either duwag kasi sila at mahilig lang silang magmanipula, o ang magulang nila duwag, walang prinsipyo yung pinaglaban. Tapos na natiling buhay, nakuha, nakamkam, lahat ng pwedeng kamkamin, naipasa sa kanila. Ang tawag doon mga kapatid, old money. Mga taong walang kwenta-kwenta. Akala nila may kwenta sila pero wala. Akala nila may kwenta sila kasi marami silang pag-aari. Pero wala silang kwenta. Tangina pag umupo sa public service, walang kwenta. Umupo sa board of directors, walang kwenta. Mga tae. Di makapag-desisyon ng sarili, kailangan ng mga alipores. At yung mga alipores na kukunin nila, ng mga swapang din, didiktahan lang sila kasi tanga sila. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, mabalik tayo. Ito mga anti-Duterte na ito. Ano yung sinabi ko? Kriminal, NPA, oligarko. Hindi ko pa nababanggit yung drug lord. Hindi ko pa nababanggit yung mga abusadong enterprises, corporations, organizations. Hindi ko pa nababanggit yan. At bakit sila ganon ka-demonyo? They wasted, sinayang ang resources ng taong bayan para manira ng iba. Sinasayang sa pagsusuhol, sinasayang sa kung ano-anong mga katarantaduhan, hearing na mga walang katuturan, isinusuhol sa 150 million daw yata kada pirma para lang pumayag ka ma-impeach si BP Sara. Puta, nung kay Corona, 50 million. Si BP Sara, 150 million. Tahimik lahat ng institusyon. Pinasakan ng pera, kaya tinakot. At yung ilang may prinsipyo, umalis ng bansa, o dili naman kaya nakulong, o dili naman kaya nagtatago. Ganyan kababoy ang administrasyon na ito. Sa administrasyon na ito, nakita at lumitaw lahat ng mga trapo na sumanib kunwari kay Duterte nung siyang nasa pangyarihan. Pero iniwan siya kapalit ng ambisyon at ng pera. Sa totoo lang, kung public service ang pag-uusapan, may the best man win. Kung sinong fit, sinong nais ng tao, yun naman nalo. Hindi na kailangan dayain. Pero ba't dinadaya? Bakit ginagastosan? Utang ina, pera pa ng tambayan, ginagastos sa kawalang yan. Kasi gusto nilang maging kapit tuko. Ayaw nilang magserbisyo. Hindi yun ang kanilang punto. Ang punto nila, maging mayaman at makapangyarihan. Kaya yung mga sumusuporta kay Pangulong Duterte, yan yung mga naliwanagan na. Inilagay ang kanilang pag-asa sa kamay ng isang matuwid. At kahit na anong gawin mong paninira, hindi na naniniwala. Kasi sa hinaba-haba ng ating kasaysayan, merong dumating na worthy maging Pangulo. Nag-iisa lang. Rodrigo Roa Duterte. At mukhang sasaling lahi niya namang gagaling dapat. Sa opinion ko lang, yung mga leaders. God bless.